Hello, magandang umaga sa inyo lahat. No? Ah, pabate kay Sir Jun Bautista, nagpapabate. Then sino pa ba? Saglit lang to ha. Sino pa nagpapabate? Ah, wala na. Ito si Mel Villaseñor. Boss mo nga pabati naman Villaseñor family kay Mel, Maria, April at sa anak namin na si Kiano at Kier dito sa Connecticut, USA. Ba, nakakaabot na ako ng USA ah. Lagi ka namin pinapanood lalo na kapag long drive. Malaking tulong para hindi makatulog sa biyahe. Nakakagising ba ako, sir? Uy, maraming salamat. Ingat po kayo ha. Sir Mel ha. Then si Aziz Elzain PH sabing ganon. Ah, good day, boss mong pabati sana po sa sister ko na si Aniza Purong. Nasa Middle East po siya. Ah, birthday po niya sa July 18. Hello, happy birthday, Ma'am Aniza Purong. Sino pa ba? Mabilisan tayo kasi marami nagagalit eh. Huh? Wala na? Ito, si Sir Alvin Abejero. Sir Bungo, pabati naman ako at fiancé ko na si Nina ng belated 8th anniversary noong July 7. Kaka-propose ko lang din sa kanya ng July 7. Congratulations! Kailan ang kasal nyo, sir? Sir ni Ma'am Nina. Kailan ang kasal nyo? Congratulations, Sir Alvin Abejero at Ma'am Nina. Aha, wala na? Wala na ba? Baka may ano. Anyway, so bago lahat ano, 'di ba, mainit yung talakayan regarding kay Sir Gab ko, no? Huwag niyo naman akong awayin. Kung feeling niyo may ano, okay lang, ha? Kasi sometimes may narinig ako, bobo ka. Hindi binobobo ko na rin, 'di ba? Okay lang naman na ano, pag binobo nyo ako, syempre boboboy ko din, gaganti. The way you speak sa akin, ganun din ang reply ko sa inyo. However, meron naman akong okay na comment dito. Maganda naman tong tanong ni Sir, no? Si Sir the 10th man, no? Sabi niya kasi dito sa bagay, dito lang sa bagay na ako hindi sasang-ayon sa'yo. Ang tanong na bawal ka i-video at i-vlog. Sabi ganun, yes, di ba? Kailangan ng consent. Pag may expectations of privacy po, pag walang expectations of privacy, sa public kasi kinuha yun eh. 'Di ba? Ang lalabas kasi nun, sir, ganito. Lahat ng CCTV, lahat ng dashcam, lahat ng vinivideohan ng ano, ng mga netizen, halimbawa, 'di ba? Madalas ngayon yung may vinivideohan na nag-aaway sa kalsada. Nakikita pa nga yung mukha eh. Tapos makikita ng LTO paparusahan. Eh kailangan parusahan din yung nag-ano nun. Yung nag-video nun. 'Di ba? Siyempre, ayaw din naman nila na ma-videohan yung mukha nila. 'Di ba? Lalo na yung mga pulis na nanghuhuli ng mali. 'Di ba may binivideohan nila yung pulis. Tapos sabi ng pulis, wag nyo kayo mag-video. Data privacy yan. So yung bawal din. 'Di ba? May sinabi nga naman ng ano, ang ah ano ba 'yon? NPC, National Privacy Commission ba? National Privacy Commission. May nagsabi kasi sa akin kahapon na ano daw, may ruling daw ang National Privacy Commission tungkol daw sa ano. Yung sinasabi kasi ng ano ng NPC ay ano, hindi ruling 'yon, ang gumagawa ng ruling korte. Recommendations kasi 'yon. Yung parang sinasabi nila na
maaari, no? Hindi naman definite yung sagot eh. Hindi naman definitive yung sagot eh. Maaaring lumabag pa rin sa privacy daw kahit nasa public place. 'Di ba? Pero yung sinasabing nila na recommendation, ano pa rin yun, pwede pa rin i-challenge sa court yun. Ang National Privacy Commission kasi, para silang Commission on Human Rights din, na may recommendations din na kapag sinabi ng human rights na mali ito, labag sa karapatang pantao, pwede pa rin i-challenge sa korte yun. 'Di ba? Marami na ako abogado. Naitapi ko na yan eh. Kahit sila Shell Joke, no, tinanong na dyan sa regarding sa pagkuha ng video sa public. Now, ang tanong kasi ni Sir, hindi daw siya sang-ayon. Ang tanong na bawal ka i-video at i-vlog. Yes, di ba nga kailangan ng consent? Sabi gano'n. Nagsabi na yung teacher na wag na siya videoan. Ganito din ang sinasabi ng mga pulis na ano eh. Na ayaw magpa-video eh. Pag nangungutong sila at nag-aano. Hindi naman porkit sinabi na ayaw magpa-video eh talagang bawal na. 'Di ba? Saan na 'yon? Sabi ganoon, okay lang i-vlog without your consent. Nasa public ano nga eh. Nasa public place nga eh. Sabi nga ng kagagawa lang bungo ng video showing your face. Gets ko na scripted yon. Paano kung hindi? Sinasabi niya daw yung ginawa ko, di ba? Gumawa ako ng video na ini-stalk ako kunyari. Sabi ni Sir, paano daw kung totoo yon? Hindi ako papayag. Kung totoo yon na ini-stalk ako, hindi ako papayag. However, hindi ko siya pwedeng kasuhan ng Data Privacy Act. Kakasuhan ko siya ng may kinalaman sa harassment. Kung ano man yung sasabihin ng lawyer ko, pwedeng, let's say, halimbawa, nag-post siya, no? Tinatakot niya ako. Basta may kinalaman, di ko lang alam kung anong kaso. Pero may kinalaman doon, pero hindi sa, hindi sa konteksto ng Data Privacy Act. Kasi nasa public yun eh. 'Di ba? Parang yung nangyari yung kay Sir Gabriel Go, yung police, no? Yung 'di ba may pinahiya din siya? May pinahiya din siyang police eh. Nung April 4, 2025, no? Ano yung ikinaso ng police sa kanya? Hindi kahit ayaw din, ito yun nga eh, di ba namagitan pa si Sir Ralph Kalinisan nun? Yung nag-shame siya ng cop. Ito ano yung ikinaso sa kanya? Ayan Captain Man Eric Felipe yesterday filed a complaint against Go for cyber libel. Wala namang Data Privacy Act dyan eh. Kasi nga sa public kinuha yung video. Magfa-file ka ng kaso. Hindi naman sinabi na na yung pagkuha niya hindi na siya pwedeng kasuhan doon. Pwede siyang kasuhan, depende sa palalabasin niya doon sa video. Pero hindi siya Data Privacy Act. Parang ganito, no? Kasi nung napanood ko yung video, parang pinalalabas niya kasi doon na walang alam yung pulis sa trabaho niya. Yung parang pulis kayo, hindi nyo alam yung blah blah ganon. 'Di ba? Hindi dahil vinidyuhan yung police. Hindi dahil kasi nga nasa public yung video. Nakukuha nyo naman, hindi naman sinasabi na hindi siya makakasuhan doon. Ang sinasabi lang yung pag-video ay hindi bawal kasi nasa public yun eh. Walang expectations of privacy yung publiko. Now, ang rereklamuhan mo na lang doon kung paano ipapalabas yon yung video. Yun ba ay nakakasira sa'yo? Cyber libel yun. Kung, for example, na videohan ka, may lumabas ka sa motel. 'Di ba? May kasama kang babae or lalaki. Tapos sabi sa caption, nakita ko lumabas sa motel to kasama yung kabit niya. Or basta nakita niya lang na
may malicious na caption. Bakit? Pwede namang yung pagpunta sa hotel ay nagkataon na doon nagwo-work yung kliyente mo. Pinuntahan mo lang dahil magmi-meeting kayo. Magmi-meeting kayo sa Sogo. Hindi doon sa kwarto dahil syempre manager ng Sogo yung kliyente mo eh. Pumunta ka doon sa loob dahil gusto mo siyang kausapin. May nagpicture sa nung lumabas ka kasama mo yung babae. Tapos pinost. Hindi mo siya pwedeng kasuhan ng Data Privacy Act. Ang ikakaso mo sa kanya, cyber libel. Kasi binigyan ka ng malisyosong caption eh. Nakukuha nyo ba? Ay di kung ang logic natin ay ganyan, ipagbawal na lahat ng CCTV. Ipagbawal na lahat ng dashcam. Bawal na rin magsumbong ang mga netizen sa LTO. Ano pa ang ipagbabawal natin? Yung mga celebrity din na napipicturan sa public place, magdemanda na lahat yon. Diba? Yun na sana naiintindihan nyo. Ngayon, kung sasampahan si Gabriel Go ng kaso dyan, hindi dahil sa Data Privacy Act. Siguro dahil pinahiya niya. Kung ano man yung maiisip ng abogadong ikaso doon, yun siguro yung ikakaso doon. Pero hindi Data Privacy Act. Kasi gumagana ang Data Privacy Act sa mga lugar na may expectations of privacy. For example, merong isang video ako yung papakita sa inyo. Ito naman, itong pasyente. Ito. Ako anuhin nyo ha. Ito po. Oh. Kala nyo ha. Gobsol. Ayan ang ng bae. Ito ang bawal. Kasi sa emergency room, may expectations of privacy dyan eh. Yung mga pasyente dyan, pati nga yung pagbasa ng chart ng pasyente, baka kasi may mahagip ka dyan na pasyente na ayaw niyang ipaalam na nasa ospital siya. Tsaka nasa yan, nasa batas talaga yan. Kasama sa Data Privacy Act yan, bawal ito. Kasi malay mo, meron diyang may sinaksak dyan na nakahubot-hubad. May expectation. Kaya nga may mga kurtina yan minsan eh, yung emergency room eh. Diba? Ito yung bawal. BP lang, pinatatagal pa. O bakit? Bawal to? Karapan ko to, hindi? Bawal yan. Ha? BP lang daw, pinapatagal pa. O ayan o. Yung asawa ko kung makakaw buhay, BP lang inaano pa nila. O ayan po, mga naka-duty kayo O Gobsol, ayan. Ayan ang empleyado dito sa bae. Hospital ng bae. O kasalanan ko to? Kasalanan ko? Ha? Nang pare-pares na kayo matanggal dyan. Ayaw nyo ayusin yung trabaho nyo. Ha? O ayan po, ayan O baka sabi nyo, nagbibiro kayo ayan ayan kayo ngayon O ngayon, magsisipag-sipagan kayo, nasa video kayo. Ha? Ayan ayusin niyo yung trabaho nyo. Pinasweldo. Pero sa kabilang banda, nare-realize ko din, pag government hospital talaga, lalo na pag mga senior ang nurse, ito, mali ito. Pero nakikita ko kasi yung katotohanan din doon sa video eh. Labag sa batas to, huwag yung gagawin to. Marami nang nayari sa ganito. Yung nagbe-video ng ganyan. Although na nakikisimpatya ako doon sa nag-video, pero huwag yung gagawin. Pwede siguro, videohan nyo, tapos ipakita nyo doon sa kinauukulan. Huwag nyo ipopost sa public. Pang documentation nyo lang. 'Di ba?
Wag yung ano sa public. Yun lang naman. Yun, isang example yun ang hindi pwede. Kasi sa emergency room, may expectations of privacy doon talaga. Meron diyang mga, halimbawa, yun nga, katulad ng sinabi ko, may nakahubad dyan, or meron diyang nire-resuscitation, nire-resuscitate. Siyempre, ano namang ipakita yun. Diba? Kaya nga kinukurtinahan yung iba dyan sa emergency room. Bawal po yun. Yun ang pagkakaiba nung sa pag nasa public place ka. Diba? Inuulit ko ha, hindi ko sinasabing hindi pwedeng kasuhan si Gabriel Go. Pwede siyang kasuhan sa ibang paraan. Hindi sa data privacy. Now, kung makikipagdebate pa rin kayo, awayin niyo yung mga lawyer na nagsabi. Nakapin naman doon sa video ko kahapon yung sinabi ng lawyer. Anyway, proceed tayo dito sa nangyari. Ito, ba't parang ang bansa natin, binabalot na tayo lagi ng karahasan. Nakakabahala na rin, no? Patay ang isang motorcycle taxi rider matapos hold upin at pagbabarilin ng kanyang nabuk na pasahero sa Las Piñas. Ang motorsiklo ng biktima natunton sa Cavite kung saan may binaril din umano ang suspect. Naaresto ang suspect sa Tondo, Maynila. Ito yung yung sinasabi ko, naniniwala naman ako sa due process. Pero pag mga ganito, yung sobrang obvious na hindi ba pwedeng pabilisin ang trial nito mga to? Yung sobrang bilis na hubad na sa katotohanan yung pangyayari. Wala siyang pahayag. Laging una ka sa balita ni EJ Gomez, exclusive. Nagluluksa ang pamilya ng 35 anyos na si Renren de la Viga. Isa siyang rider na hinold up at pinagbabaril ng nabuk niyang pasahero gabi nitong July 9. Ayon sa pulisya, nagbook ang lalaking pasahero mula Tondo, Maynila patungo sa Carmona, Cavite. Doon na raw hinold up at pinagbabaril ang rider. Ayon sa Carmona Police, una itong inireport sa kanila bilang hit and run incident. Well, na-process po. Pwede naman kasing Hindi ko sinasabing ganito yung gawin pero pwede naman tutukan mo na ng baril at iwan mo na lang yung Ba't kailangan pagbabaril-barilin mo pa? Yung crime scene, meron pong nakitang basyo ng bala at meron ding nakitang bala na hindi pa pumutok. Nakabulagta po siya sa gitna ng kalsada. Wala nang buhay. Ayon sa pulisya, natunton sa 13 Martires ang motorsiklo ng biktima kung saan nagkaroon daw ng shooting incident na sangkot din ng sospek. Meron pong naiwang motorcycle dun sa 13 at na-confirm po ng family na yun ay motor po ng victim dito sa Carmona. Yung suspect ay ginaril niya yung victim dun sa 13 at tinagaw din yung motor. Parang ang nangyari Hayop ay pinalit niya yung motor na nakuha May mga niya ganyan sa tao. Carmona dun sa motor na nandun sa 13. Hindi makapaniwala ang asawa ni Renren na nagawa pang gamitin ng sospek ang ninakaw na motorsiklo sa isa pang krimen. Kwento niya, nakachat pa niya ang kanyang asawa bago bumiyahe ng Carmona. Pasado alas 12 ng madaling araw nang mag-chat daw muli ito. Pero ang kausap na pala niya, ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Gamit ang cellphone at account ni Renren, nag-utos ito na mag-send ng 1,000 piso sa online wallet. Bagay na ginawa raw ng asawa. Nagsabi rin daw ito na nakasagi siya ng motorsiklo sa bayan ng Naik. Nangulit pa raw Gago, no? sa paghingi ng pera. Doon na raw naghinala ang asawa. Nasa barangay daw po kasi siya. Tapos ang sinend niya pong picture sa akin is yung motorsiklo niya po na naka-open po yung compartment ng motor. Tapos yung gamit niya kalat-kalat. Tapos dun po talaga ako nagduda. Tapos yung picture niya po is parang yung roll up lang po na nakasarado ng tindahan. Kaya sabi ko, napaisip ko, hindi ganyan yung itsura ng barangay. Inisip pa raw niya na baka nahack ang account ng kanyang mister. Kalaunan ay umamin din daw ang sospek.
Sabi niya, hawak niya daw po yung asawa ko, ganyan, na magbigay ka sa akin ng 5,000 kung gusto mo pang makauwi ng buhay yung asawa mo. Habi Yan ang time na yan, deads na, ano. Kinuha na yung, ano eh. ko po talaga, kung talagang hawak mo yung asawa ko, pakita mo siya sa akin. Picture, video, o kahit yung voice lang na kahit 5 seconds, pakita, parang patunayan lang na buhay pa siya, nahawak niyo siya, ayaw niya pong ibigay. Humingi rin daw ng pera ang sospek sa isang kapatid ni Renren na nasa abroad. Bago magpadala ng pera, nakipag-ugnayan ng pamilya ng biktima sa pulisya. Ikinasa ang joint operation ng Carmona Police, 13 Martires Police at Station 1 ng Manila Police District para arestuhin ang sospek sa Tondo, Maynila. Na-recover din from the suspect yung motorcycle on color caliber 45 na pistol. Walang pahayag sa media ang sospek na nakadetain sa 13 Martires Police Custodial Facility. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Kidnapping Act of 2016 at frustrated homicide. Ito Kailan mo matatapos yan? Yung mga ganyan, parang sunod-sunod ah. Kawawa naman yung mga rider, no? Ano ba yung mga nahuli na yan? Ano yung pakakainin nyo pa ba sa kulungan yon? Next. Pulis sugatan matapos hatawin ng tubo ng isang lalaki sa loob ng presinto daw. Bakit naman? Ano meron? Sugatan ng isang pulis matapos hatawin ang bakal na tubo ng isang lalaki sa loob mismo ng presinto sa Maynila. Ang suspect nasa presinto noon matapos reklamo ng trespassing ng isang trucking company sa lugar. Laging una ka sa balita ni Jomer Apresto, exclusive. Nakuhanan sa CCTV ang isang pulis habang inaalalayan ng CT scan nyo yan. Baka mamaya. kanyang kabaro Later on, may... na si Patrolman Marianeto Gabumpa Jr. palabas ng Smoky Mountain PCP sa Tondo, Maynila hapon nitong July 14. Dumadami ang mga walang hiya ngayon, no? Ang 30 anyos na pulis, pinaghahataw umano ng bakal na tubo ng isang lalaki habang nasa loob mismo ng Nabenta. presinto. Ayon sa pulisya, pasado alas 5 ng umaga nang maaresto nila ang nasabing lalaki matapos siyang ireklamo ng trespassing ng isang trucking company sa lugar. Ang claim ng gwardiya is nag-hallucinate. Tapos kung ano-ano daw sila Nagdodroga yan. Although na speculations ko lang mga ganyan nagdodroga yan eh. Sa pulis lang daw siya susuko. Ang kwento na bisita yun sa taas ng bundok. Lasing o anuman, nalaglag dun sa patungo dun sa area nung tinabantayan ng gwardiya. Habang hinihintay ang complainant at ang kaanak ng lalaki, bigla raw siyang nagwala. Sa kuhang ito, may kita pa ang sospek na tinangkang tumakas. Ilang pulis ang nagtulong-tulong para maipasok ulit ang sospek sa presinto. Nang dalhin siya sa likurang bahagi ng presinto, nakakuha siya ng bakal na tubo at hinataw niya ng ilang beses si Patrolman Gabumpa. Ilang beses daw tinamaan ang biktima sa kanyang ulo at daliri. Labas ko rito, pag gano'n ko dito, nakabalila yung suspect, hawak-hawak yung bike, pati yung dalawa. Ano ba sila na Pamalo. Talagang ganado pa magkwento si Sara. 3 pulis ang nagtulong-tulong para tuluyang makuha sa lalaki ang tubo. Yan, pag nagdedebang ako ng sinaniban, adrenaline po kasi yun eh. Yung nagbibigay ng lakas na yun eh. Yan ba, pwede mong sabihin na sinasaniban yan? Hindi. Kasi palaging yan yung indikasyon na sinasaniban eh. Malakas daw. Hindi nila na-realize, adrenaline kasi yun. Ang adrenaline kasi, yun yung parang, yun eh. Yun yung dahilan kung bakit, halimbawa, pag nasusunog ang bahay mo, nabubuhat mo yung rep. Diba? Nakakatalon ka sa mataas na pader. Kasi adrenaline po kasi yun. Nakalabas na ng ospital si Patrolman Gabumpa. Pero ayon sa pulisya, kinailangang putulin ang kanyang daliri na nagtamo ng matinding pinsala. Index finger pa naman ito na ginagamit sa pagkalabit ng gatilyo ng baril. Dahil dito, may posibilidad na hindi na maipagpatuloy ni Patrolman Gabumpa ang kanyang pagiging pulis. Right-handed kasi siya eh, so paano siya makakapag ng Ito. panganib?
sa pamamagitan ng paggamit ng baril, trigger finger yung naputol sa kanya dito mismo. Siguro to, di ba? Kapag pinilit niya yun, hindi na siya magiging effective dun kasi baka makatama siya ng ibang tao. Hindi na siya accurate. Susubukan daw nila kung pwedeng makapag-apply ang biktima ng Total Physical Permanent Disability o TPPD sa NAPOLCOM para makuha ng maaga ang kanyang pensyon. Oo nga. Nasa Di ba? kustodiya ng Rahabago Tsaka nasa duty naman si kuya eh. Police Station ng sospek na maharap sa patong-patong na reklamo kabilang ng disobedience, trespassing, direct assault at frustrated homicide. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag. Ano, pakakainin nyo pa yan sa ano? Sa kulungan? Nagtatanong lang po ako ha. Gagastusan nyo pa ng tax yan? Hindi ng biktimang pulis. Ito ang unang balita. Ay, ako Pilipinas. Ano nangyayari? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.